Huwag na natin titignan yung mga bilyon, yung mga trilyon na ninakaw. Hayaan na natin yan. Ganun ba gusto nyo? Pagka ganon, wala. Hindi kayo patas. Hindi kayo totoo na nagmamalasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Yun ang totoo. Oo, may sarili kayong agenda, propaganda, binabalak para sa inyong sariling interes lang yan. Hindi talaga para sa bayan at para sa Pilipino ang ipinaglalaban nyo. Yan ang malinaw. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Bagong plunder, Grab complaints versus BP Sara. Nagsampa ng mga bagong reklamo ng plunder at Grab laban kay Vice President Sara Duterte ang mga membro ng civil society organization na The Silent Majority kasama si dating Senador Antonio F. Trillanes IV. Kaugnay ito ng umano'y anomalya sa kanyang panunungkulan bilang dating kalihim ng Department of Education o DepEd at Mayor ng Davao City. Panoorin natin itong video ito mga kababayan ha. Ang kapal. Ang dami. Grabe no. Ang kakapal at ang dami. Ng papel mga kababayan. Ayan ha. Nagsampa ng plunder at Grab versus BP Sara mga kababayan. Itong miyembro ng civil society group na pinangunahan nitong dating senador. Naging senador ba to mga kababayan? Si Antonio Trillanes, naging senador ba to? Para namang hindi naging senador. Ano ang nagawa nito nung siya senador? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba kung ano po ang nagawa ni dating senador Antonio Trillanes nung siya po ay naging senador. Mga kababayan, ito po ang mga moves, mga hakbang para sa ganun ay hindi natin ipinagtatanggol dito si BP Sara mga kababayan ha. Pero mulat-mula pa noon pang umupo siya bilang vice presidente mga kababayan hanggang sa nagkaroon ng sigalot o hindi pagkakaunawaan itong dalawang matataas o pinakamatataas na opisyal ng ating gobyerno, sunod-sunod ang mga pag-atake laban sa kanya mga kababayan at hanggang ngayon, eto na naman. Pagkatapos po ng mga impeachment na inihahain laban sa kanya, ay nagsampa pa po sila ng plunder case at Grab. At sabi na nga ng COA mga kababayan, pinatutuhanan na po, pinatunayan na po na malinis, clear sa COA ang BP, eto pa rin. Meron pa rin pong mga sinasampang kaso laban sa kanya mga kababayan. Hindi natin malaman kung ano talaga ang gusto nilang mangyari, pero isa lang nasisilip natin dyan mga kababayan. Yung paparating na 2028 election, yan po yan. Wala namang iba eh. Ang dami nila. Meron pa pong kung ano-ano na ang lumalabas sa social media na si ganito raw ang makakatalo kay BP Sara, mga ganon. Gusto talaga nilang matalo si BP Sara sa 2028 na hindi pa naman nagsasabi kung tatakbo siya o hindi, mga kababayan. Wala pa namang formal na anunsyo o kaya pahayag si BP Sara na siya ay tatakbo sa 2028 pero gusto na nilang matalo, mga kababayan.
Kaya sunod-sunod itong mga tirada, hindi natin sinasabi ko sa inyo, hindi natin pinagtatanggol dito si VP Sara kung siya ay talagang may kasalanan at kung siya ay dapat na managot, kailangan talagang pakitaan ng ebidensya at sandali lang po, bakit nahahalata po kasi kayo Sobrang napaghahalata po kasi kayo na sinisingle out nyo lang si VP Sara. Hindi ba't ang usapan dyan ay 125 million? Kumusta po yung trilyon, mga kababayan? Hindi ba natin hahabulin yan? Hindi ba natin pagtutuunan ng pansin yan? Hindi ba natin sasampahan ng kaso itong mga nagnakaw ng trilyon-trilyon, mga kababayan? Yun ang problema sa atin Nakikita natin yung maliit, pero yung napakalaki na tuldok, yung maliit lang, yung puting papel na walang sulat, coupon ban, lagyan mo ng isang tuldok ng ballpen, yun ang nakikita mo. Pero yung buong coupon ban, hindi mo nakikita yun. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan, na trilyon na ninakaw. Kayo po, mga membro ng Civil Society Group. Matanong ko nga po kayo, mga kababayan, kailan po kayo magsasampa ng kaso dito sa mga nagnakaw, nangulimbat, mga tiwali na kumuha ng trilyon-trilyon na pera ng bayan? Kailan? Hindi po ba ninyo sila sasampahan ng kaso? Kapag hindi po kayo nagsampa ng kaso, laban dito sa mga nagnakaw ng trilyon-trilyon, kayong mga nasa Civil Society Group na pinangungunahan ni Senator Antonio Tonying Trillanes, nasama tuloy si Ka. Hindi po si Ka Tonying yun. Na paghahalata po kayo. Na may iba po kayong motibo. Meron kayong ibang pinaplano sa buhay ninyo, sa mundong ito, at sa ating gobyerno. Kasi sinisingle out nyo lang bakit hindi nyo sampahan ng kaso yung mga nagnakaw ng bilyon? Yung mga nagnakaw ng trilyon? Okay lang po ba sa inyo yung ninakaw na bilyon? Yung ninakaw na trilyon? Pero yung dapat nating tignan ay yung nawawalang 125 million na na-clear naman sa COA yun. Sabi ng COA, malinis ang record, mga kababayan. Yun ang dapat na tignan natin, yung 125 million. Huwag na natin titignan yung mga billion, yung mga trilyon na ninakaw. Hayaan na natin yan. Ganun ba gusto nyo? Pagka ganon, wala. Hindi kayo patas. Hindi kayo totoo na nagmamalasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Yun ang totoo. May sarili kayong agenda, propaganda, binabalak para sa inyong sariling interes lang yan. Hindi talaga para sa bayan at para sa Pilipino ang ipinaglalaban nyo. Yan ang malinaw. At yan ay opinyon ko yan opinyon ko yan. Huwag nyo akong pakikialaman sa opinyon ko. Gumawa din kayo ng opinyon nyo. Sa akin yun Bakit nyo, di ba mga kababayan? Kayo mga kababayan, tatanungin ko po kayo. Sa nakikita nyo po ngayon na nangyayari sa ating bansa, sa mga ginagawa nitong mga politikong ito, wala na tayong sinisino dito, kahit sino. Ano sa palagay nyo? Ito ba ay para talaga sa kanilang pagmamalasakit? Sa kapakanan ng mga Pilipino, mamamayan sa ating bayang Pilipinas? O para lang sa kanilang sariling interes? Paki-comment nyo nga dyan sa baba, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. At lagi naming sinasabi, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.